Hindi maaari, Niall. Kapatid mo na si Abby. Wala ka nang dapat pang maramdaman, maliban sa pagmamahal para sa isang kapatid. Mami, mahal na mahal ko si Abby, nang higit pa sa isang kapatid. Tumingin ka sa ibang babae, Niall. Nakikiusap ako, Daddy. Unawaan niyo naman ako. Si Abby ang buhay ko. Siya lang. I Heart You, Baby, Episode 5. Hi girls! Isang may kayabangan na pagbati ang nagpalingon sa mga dalagita. Hi Stanley! Magkasabay na bumati sina Micah at Shane. Hindi kumibo si Abby. Naaasar siya sa lalaking kanilang kaharap. Dahil sa bukod na mayabang na, ay masyado pang presko. Naalala niya ang pagpupumilit nito na isayaw siya noon sa graduation ball ni Niall. Varsity player sa kanilang school si Stanley. Mahusay sa larangan ng basketball at marami ang tagahanga nito. Yun nga lang, masyado naman mahangin ang binata. Sa halip na sagutin ang dalawang bumati sa kanya, ay hinarap ni Stanley si Abby. How are you, Abby? I'm good, sagot ni Abby. Abby, yung nangyari sa ball, sorry ha. Akala ko kasi wala kang kasamang date. Wika ng lalaki. Yun ba? Okay lang. Apology accepted, sagot ni Abby dahil ayaw din naman niya na may kagalit. Thanks, Abby. Nakangiting wika ni Stanley. Magsasalita pa sana ito, ngunit mabilis na nagwika si Abby. Excuse us girls, let's go! Wika ni Abby, sabay hila sa kamay ng dalawang kaibigan. Naalibadbaran siya sa mga titig ni Stanley. Abby, bakit para kang pasong-paso kay Stanley? Tanong ni Shane nang makalayo na sila. Ang gwapo kaya niya, komento naman ni Micah. Napipreskuhan kasi ako sa kanya, wika ni Abby. Ang totoo ay hindi lang presko si Stanley. May pagkamayabang pa ito, yung tipong feeling ay sa kanya lahat ng atensyon ng mga kababaihan sa kanilang school. Obvious na may gusto sa'yo ang lalaki yun dati pa. Ang kaso super conceited, sabi naman ni Shane. What if maligaw sa'yo si Stanley? Tatanggapin mo ba? Tanong ni Micah. Nope, sabay iling ni Abby. Sabi ni Kuya Niall, I'm only allowed to have a boyfriend when I reach 18. Well, wala naman ngayon ang strict mong kuya, wika ni Micah na waring hinahamon nito si Abby. Ayaw nga niya. Huwag mo nang i-convince, palibasa ikaw, may secret BF ka na. Saway agad ni Shane sa tonong inis. Huy, wala Depensa agad ni Micah. Baka mag-aladrago ng mami ko pag ginawa ko yun. Dagdag pa nito. Naramdaman ni Abby na mauuwi sa asaran ang usapan kaya sumabat na siya sa mga ito. Besties, wala akong balak magka-boyfriend. Priority ko ang studies. Okay? Let's go, baka nariyan ang mga sundo natin. Papunta na sina Abby sa car park ng mall kung saan naroon ang mga sundo nilang magkakaibigan. May naghihintay ng driver sa bawat sasakyan ng dalawa niyang kaibigan. At siya ay meron din pero hindi niya alam kung ang kanyang daddy Nico o si Mami Alex. Abby, over here! Kilala ni Abby ang boses na tumatawag sa kanya. Ang isa pa niyang kuya. Nakadungaw ito sa bintana ng kotse. Nakangiting lumakad palapit ng sasakyan si Abby. Hi Kuya MK! Bati niya sa binata. May show ka ba dito sa mall, kuya? Wala. May binili lang ako. Inutusan ako ni Mami na sunduin ka na rin. Hop in! Wika ng binata na nakaupo sa tabi ng kanyang driver. Sumakay ang dalagita sa likod ng sasakyan. Wow! Ang dami niyan, kuya! Komento ng dalagita
dahil sa mga balloons and flowers na halos pumuno sa sasakyan. Nilingon ni MK ang dalagita. "I'm planning a surprise gift for Steph," wika nito. In love talaga ang kuya ko. Tukso naman ang dalagita sa binata. Siyempre, masaya at nakangiting wika ni MK. First year high school pa lamang ay may girlfriend na si MK at hanggang sa kasulukuyan ay going strong ang relationship ng magkasintahan. Mas outgoing kasi si MK kumpara kay Niall na masyadong seryoso naman sa buhay. Uy MK, ano bang feelings ng in love? Interesanteng tanong ng dalagita. Feelings? Kapag nakikita mo siya, nagiging abnormal ang tibok ng puso mo. Sagot ng binata. Paanong abnormal, kuya? Tanong uli ni Abby. What I mean is, excited ka palagi. Sagot uli ni MK. Ano pa, kuya? Lagi mo siyang inaalala. Kapag may sakit siya, willing ka mag-alaga sa kanya. Kasama siya sa mga plano mo sa buhay. Hanggang sa pagtanda, kuya? Of course, Abby, kasi mahal mo siya. Paano mo malalaman kung mahal ka rin niya? Tanong uli ng dalagita. It's a long process, Abby. Talaga? How long? Hey, why are you asking those questions, ha? Pinandilatan ng mata ni MK si Abby. Napangisi si Abby. Wala lang. Abby, are you in love with someone? No, I'm not. Mabilis na sagot ng dalagita. You know, Abby, you are pretty. May magkakagusto sa'yo. But beware, hindi lahat ng lumalapit ay may mabubuting sadya. Babala ng binata. Kinabahan ng dalaga sa tinura ni MK. Naalala niya ang preskong si Stanley. Siyempre, pag-iisipan ko muna ang mga bagay na yan. Ibinilin ka ni kuya sa akin na bantayan ka, kaya mag-iingat sa akin ang mga niligaw sa'yo. Wika ni MK. Uy, hindi pa ako magbo-boyfriend agad, kuya. Bata pa ako. Maagap na wika ng dalagita. Mas mahigpit pa yata si MK kaysa kay Niall. Wika ng isip niya. Naging malapit si Abby kay MK at sa girlfriend nito na si Steph. Madalas, kasakasama siya ni Steph sa mga lakad kapag wala si MK at busy sa shooting. Subalit, isang trahedya ang naganap na nagpabago sa buhay ng binata. Mami, bakit po? Tanong ni Abby. Nakita niyang umiiyak at natataranta si Mami Alex nang dumating siya galing school. Oh God, Abby! Nag-hysterical na si Mami Alex. Mami, why? Nag-aalalang tanong ni Abby. Abby anak, tawagan mo si Nico at Mara. Hurry up! Nanginginig na wika ni Mami Alex. Opo. Nagugulahan man ay agad na sumunod ang dalagita. Una niyang denial ang number ng kanyang daddy Nico. Hello po, daddy. Agad na kinuha ni Mami Alex ang cellphone sa dalagita. Nico, Han, si Steph. Humahagulhol na wika ni Alex. Hindi man naririnig ni Abby ang salita ni Nico, ay alam niyang nagulat ito at nagtatanong katulad ng nasa isip niya. Steph is dead. Na-aksidente siya. Please come home. Nasa Baguio sila ni MK. Humahagulhol na paliwanag ni Alex sa asawa. Sindak na napaupo si Abby. Napaiyak na lamang siya. Naisip niya si MK at alam niyang masasaktan ito ng gusto. Itinuring niyang matalik na kaibigan si Steph, isang ate at tagapayo. Pumasok sa kanyang isip ang petsa kahapon. Anniversary ng dalawa bilang magkasintahan. Bakit nauwi sa trahedya?
Anong nangyari? Isang malaking dagok ang nangyari sa mga Portman. Si Steph ay nag-iisang babaeng anak ng mga Madrid, matalik na kaibigan ng pamilya. Ang ina nitong si Marichu ay best friend ni Alex at ang amang si Jaco ay best friend naman ni Nico. Para na silang pamilya kung magturingan. Umuwi rin si Niall para sa libing ni Steph, ngunit agad din itong bumalik. Dahil sa malungkot na pinagdadaanan ng pamilya, ay hindi na rin ito nakakwentuhan ni Abby at agad ding bumalik ng Amerika. Ang mga Madrid ay nagalit kay MK. Sinisisi ng mga ito ang binata sa pagkamatay ng dalaga. Walang nakakaalam na pumunta ang dalawa ng Baguio para mag-celebrate ng anniversary ng pagiging magnobyo't nobya at nauwi ito sa pagkakabundol kay Steph ng isang truck habang nagbabike. Ngunit hindi lang dito natapos ang problema ng pamilyang Portman. Dinamdam ni MK ang nangyari at sinisisi ang sarili sa pagkawala ng nobya. Nagkulong ito sa kwarto at walang gustong kausapin. Pansamantala din itong nag-file ng leave of absence sa non-time show na kinabibilangan niya. MK anak, please open the door. Kumakatok si Alex, ngunit walang nagbubukas. Mami, buksan na lang natin. Wika ni Abby. Hawak niya ang tray ng pagkain para kay MK. Sandali, kukunin ko ang duplicate key. Mabilis na tumalikod si Alex. Ilang saglit pa ay bumalik siya at sinusian ang pinto. Agad silang pumasok at muntik pa silang matalisod. Nakakalat ang mga wala ng laman na bote ng alak at si MK ay nakasalampak sa sahig. Hindi makagulapay sa kalasingan. My God, MK! Kailan ka pa natutong maglasing? Tinatapik-tapik ni Mami Alex ang pisngi ng anak, ngunit umungol lamang ito. Samantalang si Abby ay isa-isang pinupulot ang mga bote ng alak. Pumasok naman si Alex sa banyo at naghanap ng bimpo para basain sa malamig na tubig ng shower. Please, leave me alone. Mahinang wika ng binata na may kasamang hikbi. Lumuhod si Abby sa tabi ng binata. Kuya, please be strong. Magagalit si Ate Steph sa ginagawa mo. Malumanay niyang wika. Naiiyak na rin siya sa awa sa binata. Pinagtulungan nilang hilahin papuntang kama si MK, subalit mabigat ito. Abby, pakitawag si Mang Dodong. Agad namang tumalima si Abby. MK, anak, walang may gusto na mawala si Steph. Please, huwag mong sisihin ang sarili mo. Naaawang wika ni Alex. Pinupunasan niya ang mukha at katawan nito. Mukhang ilang araw na itong hindi naliligo at hindi nag-aahit. They hated me, ma. Lumuluhang wika ng binata. Nauunawaan ni Alex ang damdamin ng anak. Tinuldukan ng mga Madrid ang pakikipagkaibigan ng mga ito sa kanilang pamilya. Hindi lang kay MK galit ang mag-asawa, pati na rin sa kanila. Please be strong anak, nandito kami sa tabi mo. Lumuluha ring wika ni Alex. Sa pagkawala ni Steph ay nawalan din siya ng matalik na kaibigan. Dumating ang sinundong hardinero ni Abby. Naihiga ng maayos sa kanyang kama si MK. Wala na halos itong lakas sa sobrang kalasingan at tuluyan ang nakatulog. Binihisan ni Alex ang anak ng bagong damit at hinayaang makatulog na. Kinabukasan ay maagang gumising si Abby. Nakahanda na siya sa pagpasok sa eskwela pero bibisitahin niya muna si MK sa kwarto nito. Busy sa negosyo ang mag-asawa at gusto niyang makatulong sa kanyang sariling kaparaanan. Alam niyang napakabigat ng pinagdadaanan ni MK.
Nagtimpla siya ng green tea at gumawa ng toasted bread. Paborito ito ni MK tuwing umaga. Sinamahan pa niya ito ng isang positive quotes na isinulat niya sa stick on paper. Kuya MK? Mahina niyang tawag. Nang walang sumagot ay ginamit niya ang duplicate key. Baka nga tulog pa ito. Iiwanan na lamang niya ang kanyang dalang pagkain. Pagbukas niya ng pinto ay wala sa higaan ng binata. Inilapag niya ang dala sa lamesita. Naririnig niya ang lagaslas ng tubig ng shower room. Iniwasan niyang lumingon dahil anin nagsasalamin ang tao sa loob. Iniisip niyang baka naliligo si MK. Subalit, hindi siya mapakali at sinulyapan niya ang shower room. Mabilis pa sa segundo ang kanyang naging kilos. Kuya, wag! Dinaluhong niya si MK at pinigilan ang kamay. May hawak itong cutter sa isang kamay. Kuya, please stop! Ngunit mas malakas ito sa kanya. Pumiglas ang mga kamay nito. Abby, just leave me alone! Pasigaw na wika ni MK. Humahagulol ito. Pilit dinakma ni Abby ang kaliwang kamay ng binata at hindi binitiwan. Sige, kapag itinuloy mo yan, ako ang una mong sugatan. Malakas na sigaw ni Abby. Nanginginig ang kanyang boses, dala marahil ng takot at ng malamig na tubig galing sa shower. Basang-basa na ang kanyang sapatos at uniform. Mami! Daddy! Si Kuya! Ubos lakas niyang sigaw. Tumatakbong pumasok ng shower room ang mga magulang ng binata. Napatakbo na rin sa kwarto ang kapatid na si Mara. Napigilan ang binata ng ama sa nais gawin. Mula noon ay hindi na pinayagan mag-isa sa kwarto si MK. Kasama na nito ang ama sa pagtulog. Humingi na ng tulong ang mag-asawa sa isang psychiatrist. Ipinagpatuloy ni Abby ang pagsisilbi ng breakfast kay MK, pati na ang mga words of hope and strength na isinusulat niya sa stick on paper. Naging positibo naman ang resulta sa binata. Pagkatapos ng 2 buwan, ay bumalik na sa noontime show ang binata. Ngunit sa tuwing nag-iisa na si MK, ay nakikita ni Abby ang lungkot sa mukha nito na pilit itinatago sa mga ngiti. Hi Kuya! Nakangiting bati ni Abby. Nakabihis na siya. Tuwing Sabado ay sumasama siya sa taping ng noontime show ni MK. Kung dati-rate ay si Steph ang nasa audience, ngayon ay siya ang nanunood dito. Lagi siyang kasama ni MK sa mga lakad kapag wala siyang pasok. Umaakto din siyang personal assistant kahit may PA naman ito. Nag-enjoy naman si Abby sa kanyang mga ginagawa. Siya ay para makalimutan ang lungkot sa pag-alis ni Nian. At si MK ay para makalimot sa malagim na pangyayari kay Steph. Isang araw ay tumawag si Mami Alex kay Abby. Pinapauwi ang dalagita ng maaga pagkatapos ng kanyang klase. Iniisip ni Abby ang dahilan kung bakit siya pinapauwi ng maaga. Kuya Piping, hindi po ba pumasok ng office si Mami? Tanong niya agad sa driver pagkasakay ng kotse. Maaga siyang umuwi, may bisita kasi. Sagot ng driver habang nakatingin sa kanya sa pamamagitan ng rear view mirror. Sino po? Usisa uli ng dalagita. Hindi ko kilala, galing daw ibang bansa. Wika uli ng driver. Ganun po ba? Hindi na uli nagtanong ang dalagita. Pagkadating niya ng mansion ay agad siyang bumaba ng sasakyan. Naririnig niya na may kausap si Mami Alex sa salas habang nakahinto siya sa may pintuan. Tinawag ang pansin niya ni Mami Alex. Abby, come here. May bisita ka. Tawag nito sa kanya. Nagtaka ang dalagita.
Akala niya si Mami Alex ang may bisita. Dahan-dahang lumapit si Abby at ngumiti sa mga bisita. Isang Amerikano at isang Pilipina. "Sino po sila, Mami?" tanong ng dalagita. Sino ang mga bisita ni Abby? Abangan ang susunod na kabanata. Hi po mga idol! Pa-share, like at subscribe naman ang aking channel